Nasasabi ang lingkod mo na sa templo ay pumasok, ang buong pagkakataon, umaawit na may lugod sa masayang pag-awit, ko'y pupuri sa bahay ng Diyos. Tuloy nga po, manapit po tayo sa presensya ng ating Panginoon sa araw na ito. Hallelujah!
Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay dakila, Ikaw ay tapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, nandito kami, Panginoon, sa iyong harapan. Nag-aalay, Panginoon, sa iyo ng mga aham, papuri at pagsamba namin sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah.
kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, mula po ng una, ngayon at magpakailanman. Palakpakan nga po natin muli ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, tunay o Diyos, na Ikaw ang karapat-dapat sa pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, dakilain ang pangalan mo, Panginoon. At Lord, dalangin nga po namin sa umagang ito, pangunahan mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Ano man po, Panginoon God, yung mga dalahin namin, mga pasanin namin, sakit, karamdaman, kabigatan, Panginoon, turuan mo kami na maisuko sa iyo, Panginoon, ang lahat ng ito, O Diyos. Dalhin mo ang bawat isa sa kapakumbabaan. Dalhin mo kami, Panginoon, sa pagsisisi, sa pagtalikod sa aming mga kasalanan, Panginoon. At Lord, masabik kami, Panginoon, na maranasan ka. Masabik kami, Panginoon, sa kagalakang nagmumula sa iyo. At patuloy, O Diyos Ama, na anuman po yung gawa ng kaaway, iwinawasak na po namin in Jesus' mighty name. At patuloy, O Lord, na ang lahat sa amin, ang aming isipin, ang aming sabihin, ang aming gawin, nawa, Panginoon, ay makapagbigay ng karangalan, tanging sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. Lord, sa lahat ng aming gagawin mula sa umagang ito at sa maghapon, Panginoon, samahan mo kami at patuloy, Panginoon God, na maranasan ka namin, O Diyos. Ikaw nga po lamang siyang karapat-dapat sa papuri, sa pagsamba. Ito po ang aming dalangin in Jesus' mighty name. Amen. Hello po. Masyado palang malakas. So good morning po sa bawat isa. Batiin mo yung katabi mo sa'yo, napakalamig ng umaga na to. Sige, batiin niya sa'yo, napakalamig. Isang malamig na umaga sa'yo, kapatid. So, napakalamig. May bagyo po pala tayo, no? Bali ngayon daw siya nagdadaan sa atin. Ito hindi naman exactly sa atin, pero yun nga, dadaan nga siya sa atin. Yan. So yung ilan medyo absent siguro kasi umuulan and yung iba rin may mga lakad. Yan. So siguro start na po tayo para hindi tayo masyadong malate. Yung pag-aaralan po natin today, makikita po natin sa 1 Corinto chapter 6 verse 11. Ayan. So buksan po natin yung Bible natin sa 1 Corinto chapter 6 verse 11. Yan. So kung nandiyan na kayo, basahin ko na to. Sabi rito, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Or sa English, ano sabi yan sa English, bro? Pa-check nga. Sabi sa English, sa ESV version, sabi, and such were some of you, but you were washed, you were sanctified, and you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So tayo po'y sandaling yumako at manalangin. Lord, salamat po sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na idinako niyo po sa lugar na to. Bagamat, Lord, umuulan po, bagamat may bagyo kami ngayon, Panginoon. At Lord, sa inyo po namin to ipinagkakatiwala. Sa inyo po namin to inadalangin, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, ingatan niyo po ang bawat isa. At sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita sa umaga na to, dalangin ko, Lord, madala kami, O Diyos, sa pagkakilala at pagkamangha sa inyo, Panginoon. Madala kami, Panginoon, sa yung mga salita niyo po ay maitanim, may ukit sa puso't isipan ng bawat isa. At dalangin namin, O Diyos, ma-apply po namin to sa aming mga buhay. Lord, I pray na sa bawat isa na naririto, sa bawat isa na makikinig nito, Panginoon, sa online man, I pray, Lord, na hindi kami aalis, Panginoon, hindi matatapos, Lord, tong araw na to, nang wala kaming babaon
nang wala kaming ipapamuhay, Panginoon, nang wala kaming i-apply sa amin itong mga buhay. Ito pong, maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, to cut the long story short, ayan, sabi sa English version, sige, pakita ng English version. And such were some of you, but you were sanctified, you were washed, sanctified, and justified. So, dyan iikot yung topic natin today. Pero ang title po natin, simple lang, Before without Christ and now with Christ. Yan. Before without Christ and now with Christ. Now, bakit ito yung title at bakit ito yung topic natin? Kasi kung titingnan ninyo, yung context ng Corinthians, or dati ko na rin naman ang nababanggit, or siguro, konting review lang din. Pag tingnan natin yung Corinthians sa Bible, or especially nung ancient times, yung Corinto ay port city. Alam niyo ba yung port city? Hindi siya yung pang-port Port city, yun yung may mga barko. Kasi baka kung alam niyo naman sa history, yung mga nag-aaral ng history dyan, ang isa sa pinaka mode of transportation noon, yung bangka or mga barko. So kaya yung Corinto, yung city of Corinth sa ancient time, siya ay sentro ng kalakalan. Ibig sabihin, lahat ng mga mangangalakal, lahat ng mga businessman, lahat ng tradesman, diyan nagpupunta kasi may daungan ng mga barko doon. Now, pagdating dito sa Corinth, nung sinulat ni Paul to, third missionary trip niya, nasa Ephesians siya that time, tapos may dumating sa kanya ng mga taga-Corinto, kasi kikwento sabi, Paul, ito yung nangyari sa Corinto, dami naming problema, daming mga nangyayari, nagaganap, may mga problema personal, may problema spiritual, at may mga problema sa church. Actually, pag tingnan natin tong context nito, doon sa verse 6, chapter 6, 1 to 11, yung problema ni Paul na dinidil dito, yung lawsuit against believers. Sabihin nyo nga, lawsuit. Lawsuit. Ano yun? Sa Tagalog, yun yung nagkakasuhan sila. And alam mo kung saan sila nagkakasuhan? Sa korte. Kaya pag binasa niyo yung context na yun, sabi ni Paul, wait lang, bakit kayo mga mananampalataya kayo? Bakit kayo nagkakasuhan? Bakit kayo naghahatulan sa korte? Hindi nyo ba alam na hahatulan natin ang lahat ng sanglilika kasama ng ating Diyos? Hindi nyo ba alam na hahatulan natin yung mga anghel? Tapos ngayon, naghaharap kayo sa korte, nagkakasuhan kayo, naghahatulan kayo. Kasi ito pa yung masaklap. Ang namamagitan sa inyo, hindi mananampalataya. Pero ang problema nyo na inilalagay nyo sa korte, problema ng di mananampalataya. Pero sabi ni Paul, kaya pag binasa natin yung context dun sa verse 9 hanggang 10, basahin ko lang saglit. Sabi rito, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalan niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. And yung lahat yun, in-explain ni Paul, yun yung mga kasalanan na mostly dinidil nila. And pag tinignan natin yung problema ng Corinth, sabi ng isang author, lahat ng problema ng Corinthians na nakasulat sa Bible, problema ng lahat ng church na nag-i-exist sa panahon natin ngayon. Hindi man lahat, kasi pag lahat, sobra naman yun. Tinanong mo yung katabi mo na yun, mukha ba problemado yan? Mukhang basang sisiw. Pero sabi nung lahat daw ng problema ng Corinth, nung time sa Bible, may kita natin sa modern day church. Either isa, dalawa, or siguro kung marami, halos lahat. Pero hindi lang ito, even personal, meron din mga problema ganun. Diba? Kasi kung titingnan natin yung bawat sa atin, kung titingnan ni Lord yung mga puso natin, isa-search ni Lord yung mga puso natin, ano kaya yung matatagpuan dyan? O tanong mo sa sarili mo, ano kaya matatagpuan ni Lord sa puso ko pag sinearch niya? Now, ang Bible, malinaw. Pag sabi ko kanina, tutingnan natin yung context ng 9 to 10, malinaw na sinasabi doon na ito yung buhay natin dati. Ano yung mga kasalanan na binanggit doon? Tanyo nga, mabibigat Nakikiapid, pagsamba sa Diyos-Diyosan, nangangalan niya. Meron pa ito, homosexuality, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait. Diba? Tanyo ka tayo mo kung mahilig man lahit ba yan, napupuri. Diba kasi, kung titignan natin, minsan yun yung mga, mga sin na hindi natin na a-address, pero baka nagagawa natin. Or nandaraya. Now, pag tingnan natin sa Ephesians chapter 2 hanggang 3, simple yung sinabi dito. Yan, sabi rito ni Paul, sinusunod niyo noon ang masasamang takbo
ng mundong ito. Sa English sabi, sinusunod nyo yung course of this world. Kung ano yung takbo ng mundong to, kung saan papunta yung mundong to, sinusunod nyo yan. At napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan, sa himpapawid, mga spirito nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Pagdating sa verse 3, sabi doon, sabi niya, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng laman at pag-iisip, kaya't ang ating likas sa kalagayan, kabilang tayo sa kinapopootan ng Diyos. So kumbaga, kung titingnan niyo po, kung naalala niyo, yung naging message ko last month, nung May, tama ba? April pala, sorry. May pala ngayon. Nung April, makikita niyo, di ba, dinescribe natin doon, tayong lahat, nasa korte kung i-describe natin yung Romans, tayo nasa korte ng Diyos. And kapag humarap tayo sa hukuman ng Diyos, sa palagay niyo, ano yung magiging hatol sa atin? Guilty or not guilty? Pero kung nandun tayo sa dati nating kalagayan, kung ano tayo dati, kay Kristo, kay Lord, kung ano tayo dati doon sa dati nating pamumuhay, na makalaman, na makamundo, pag hinatulan tayo ng Diyos, guilty tayong lahat. Actually, hanggang ngayon nga, guilty pa rin tayo eh. Diba? Sino magsasabi dito yung buhay natin perfect? Yung wala kang problema, wala kang personal problem, wala kang bad character and attitude. Diba? Kahit at some point ng buhay natin meron eh. Halimbawa, kahit kami na lang minsan mga tumatayo, diba? Mga nagpipreach, aminin na namin sa inyo or mga kumakanta, kinakabahan kami. Ngayon, ang sabi ko sa iba, pag hindi ka kinabahan, kabahan ka. Kasi alam nyo kung bakit? Kapag tumatayo tayo dito sa harapan na to, tumatayo tayo sa harapan ng Diyos. Hindi kami tumatayo sa harapan nyo. Tumatayo kami sa harapan ng Diyos, sinasabi namin yung salita ng Diyos sa inyo. Ngayon, natural na kabahan. Hindi dahil because of stage fright. Kasi yung ginagawa namin dito, alam namin na mahalaga siya para kay Lord. And kaya kami kinakabahan kasi nagre-rely kami hindi sa kakayanan namin, kundi sa binibigay ni Lord. Kaya sabi ko, pag hindi kayo kinabahan at tumayo kayo dito, kabahan kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag walang kaba rito, hindi ka nagre-rely kay Lord. And ano yung kasalanan natin doon? Pride. Ibig sabihin, nagtitiwala ako sa sarili kong lakas. Nagtitiwala ako sa sarili kong talento, nagtitiwala ako sa sarili kong kakayanan, nagtitiwala ako sa mga bagay na meron ako. Ano yun? Hindi lang pride yun. Pagiging selfishness ba yan? Self-centeredness. Kasi, tandaan niyo po, kahit anong gawain na ginagawa natin kay Lord, para kay Lord, kabahan tayo. Kasi ginagawa natin yan kay Lord. And like ko sinasabi sa praise and worship, hindi lang sa praise and worship, especially sa atin, kung mali yung motive natin sa ginagawa natin, pag humarap tayo sa hukuman ni Kristo, bukod yung hukuman ng Diyos sa hukuman ni Kristo, lahat ng ginawa natin, hahatulan na. And doon makikita kung lahat ng ginawa mo, nung Kristiyano ka na, ay totoo or hindi. Or out of duty ba yan? Or out of wrong motive, wrong intention? Or baka may gusto kang patunayan, may gusto kang gawin, or may gusto kang, may sarili kang pagiging makalaman pa rin na dinadala mo ang sarili mo. And nakakatakot yun, nakakalungkot yun. Sometimes, sabi rito ng Bible, sometimes nakaka-deceive yun. Bakit nakaka-deceive yun? Kasi baka akala natin ligtas tayo. Pero at the end of this life pala, hindi eh. And yung problema na yon, ulitin ko, yung problema na yon, hindi lang problema ng church ngayon, problema din siya ng mga church nung panahon nila Paul. Actually, sabi nga ng 1 John, may mga bulaang propeta, may mga false prophet, false teacher na nakapasok sa church. And ang trabaho nila, ang ginagawa nila, simple lang, guluhin yung mga mananampalataya sa katuruan ni Kristo. Patalikurin sila. And yung problema na yun, naging problema din ng Corinth. Bukod sa problema nila personal, actually mabigat din naging problema ng Corinth kasi obvious sa buhay nila na namumuhay sila sa makalaman. Yes, they are talented. Yes, they have gifts. Yes, halos lahat nasa kanila na, finances, spiritual gifts, I think even material things nasa kanila na. Pero sabi ni Paul, yung kulang sa inyo, yung buhay ninyo, makalaman pa rin na. And yun yung i-check natin sa sarili natin. Baka yung buhay natin, before tayo makakilala kay Lord, ganun pa rin na. Kaya ang maganda, ipasearch natin kay Lord, ano ba yung laman ng puso ko? Ano ba yung laman ng isipan ko? Ano ba yung pinamumuhay ko? Actually kasi madaling, minsan may nakilala ba kayong ganun? Yung magaling magsalita pero pagka ginagawa, iba naman yung ginagawa. Yung mga ganong tao minsan yung pag sinasabi, ang dali-dali sa kanila, parang ang galing-galing nila magsalita, pero pag sila na yung nasa application, sila na yung gagawa, minsan parang
minsan iwas pusoy, minsan hindi magawa, or minsan hindi na-apply. Now, yung kasalanan na yun, minsan deceiving yun. Pangalawa, pagmamayabang yun. Kasi bakit? Nagyayabang ka sa mga bagay na hindi mo naman kayang gawin. And reality, wala naman tayong maipagyayabang. Now, pag tinuloy natin to, ano yung mga buhay natin before tayo makakilala kay Lord? Pag tingnan natin sa Colossians chapter 3, verse 7, ano sabi doon? Colossians chapter 3, verse 7, ay 5, simulan natin sa 5. Sabi rito ni Paul, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ayan na kanina, sabi doon, dati namumuhay kayo ayon sa takbo ng mundo. Ngayon, pangalawa, sabi ni Paul dito, patayin na ninyo yung pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simboyo ng damdamin, or sa English, lustful passions to masamang pagnanasa, at mga kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Next, sabi ron, dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos lang ang mga taong ayaw magpasakop sa Kanya. And sabi dun sa 7, kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasa ng kayo'y pinaghaharian ng mga ito. So kung titingnan natin, sinasabi ng Bible, simple lang. Lahat tayo, dati rin namumuhay sa ganito. Pero ngayon, i-check natin, baka hanggang ngayon, namumuhay pa rin tayo sa ganitong pamumuhay natin. Kasi kung namumuhay pa rin tayo sa ganitong pamumuhay natin, daily cards tayo. Sabi mo sa katabi mo, baka daily cards ka na. Check mo, baka nakatulog na yan, baka ano na yan, naghihilik na yan. Sabi mo, daily cards ka na, makinig ka. Kasi ano yan doon natin i-check yung salvation natin. Kaya di ba sabi ni Pastor last week, di ba, make sure holy ka. Pero bago mo i-make sure na banal ka talaga, i-check mo muna yung sarili mo, talaga bang nananampalataya ka kay Lord? I-check mo yung sarili mo, kung talaga ligtas ka. Kasi baka ganun nga, sabi ko kanina, baka dinideceive lang natin yung sarili natin. And isang bagay na hindi natin madideceive kahit kailan, sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya, sa mga tunay na nanampalataya kay Lord, yung buhay ng banal na Espiritu, yung pagbabago ng buhay, hindi madadaya yan. Yung binago ka ni Lord, kung ano ka noon, tapos ngayon, hindi madadaya yon. Kung ano yung buhay mo, yes, yung buhay mo noon, pwedeng maging reason siya para i-condemn ka ni Satan, para minsan i-condemn ka ng sarili mo, para minsan ibalik yung mga kasalanan mo from the past. Pero isa lang po sasabihin ko sa inyo, kung talagang ligtas ka, talagang nanampalataya ka, lahat ng kasalanan mo wala na. Kaya ano yung sinabi ng point 1 natin? Simple lang, yung point 1 natin, you were washed. Sabi mo sa sarili mo, malinis ka na. Sabi mo sa sarili mo, malinis ka na. Kasi kung tayo nanampalataya kay Kristo, yung dating buhay natin, sabi ron, ganito rin tayo dati Ito rin tayo dati. Ito rin yung pinamumuhay mo dati. Ganito ka rin. Pero sabi ni Paul dito, sa passage natin, sabi, ganyan ang ilan sa inyo noon, ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan, or you were washed. Ngayon, pagtingnan natin sa Hebreo, ngayon, malinaw yun na lahat ng sinasabi ng Bible, lahat tayo malinis na. Actually, may tayo pa sinabi ng 1 John chapter 1, verse 7, hindi ako nagkakamali. Tayo yung mga anak na ng Diyos. Lumakad tayo sa liwanag. Tapos yung ating mga kasalanan, nilinis na ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya pag sinabing nilinis na, wala na. Meron ba sa inyo naglinis dito or naligo? May dumi pa rin. Di ba syempre pag nilinis ka, pag niligo ka, nagkukuskus ka, talagang inaalis mo lahat ng dumi, ba't ito tawa yung ano daw, yung kuskus ng kuskus, di naman daw pumuputi, di joke lang, basher hindi, pero yung, di ba, pag nag-alis tayo ng dumi ng katawan natin, wala naman naglilinis sa inyo na nagbuhos lang, tapos naghilamos, tapos, sige, okay na, malinis na ako. Di ba? Wala naman ganun Pag naglinis tayo, thoroughly, nililinis talaga natin. Sinisikap natin na lahat ng dumi, maalis natin. Di ba, pag nagugas ka ng plato, yung tumigas yung kanin, di ba, talagang kinikis-kis mo yun hanggang sa mawala yung natuyong kanin doon. Now, sabi ni Lord, sabi ng Bible, tayo mga mananampalataya, kung nanampalataya tayo kay Lord, tayo nilinis na. Nilinis na tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi ng Hebreo chapter 10, verse 22. Ano yung sabi dito? Hebreo chapter 10, verse 22. Sabi rito, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat, at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Ano sabi doon? Lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at matibay na pananampalataya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan.
So ibig sabihin, ano man yung karumihan, kasalanan na meron sa atin noon, katulad ng mga nabanggit ko kanina na kasalanan, nabanggit ng Bible, lahat yon nilinis na, inalis na sa atin. Kumbaga, tinanggal na ni Lord yun. Lahat ng kasalanan natin in the past, inalis na yon. Kaya yung pagiging katauhan natin ngayon sa harapan ng Diyos, malinis na tayo. Hindi na, yung mga kasalanan natin, wala na yon. Although minsan, may mga time, yung iba, or ibang kasalanan natin, parang zombie. Diba? Minsan pinatay mo na, nabubuhay pa ulit, tapos minsan paulit-ulit ka na lang sa problema mo, hindi naman natatapos. Nababalik, mamaya, itatopic natin yon dun sa next point. Pero dito, malinaw dito sinasabi, na lahat tayo, nilinis na. Hinugasan na. Naalala ko sa John chapter 13, yung hinugasan ni Lord, yung mga paa ng kanyang mga alagad. Sabi ni Peter, ayaw niya magpahugas kasi sabi niya, Lord, ayaw kong hugasan, huwag mo hugasan yung paa ko. Tapos sabi ni Lord, kung hindi ko to gagawin sa inyo, wala kang kaugnayan sa akin. Tapos biglang sabi ni Pedro, hindi sige Lord, hugasan naman na pati yung buong katawan ko. Sabi ni Lord, hindi na kailangan hugasan yung buong mong katawan. Ang kailangan na lang hugasan sa iyo, yung paa mo. Now, ano yung pinapakita ni Lord doon? Mula nung nanampalataya tayo kay Lord, mula nung sumunod tayo kay Kristo, yung pagkatao natin, buong buhay natin, nilinis na ng Diyos. Ibig sabihin nun, ano na nililinis sa atin? Bakit may paglilinis ng paa? Yung paglilinis ng paa, simbolo yun na pagpapakita na yung nilalakaran natin, sometimes, hindi lang sometimes, maybe often, madalas, na makakagawa tayo ng kasalanan or magkakasala tayo. Pero kaya tayo nililinis ng Diyos, patuloy nilinis sa Diyos, kasi para yung mga kasalanan natin noon, wala na. Binura na yun. Inalis na yun, nilinis na yun ng ating Panginoong Hesus sa krus. Tinubos niya na yun. Kaya malinaw ng isang mananampalataya, meron, maaari may struggle ka pa rin sa kasalanan, pero yung kasalanan na yun, nilinis na ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ng Romans chapter 8 verse 1, sabi doon, there is now no condemnation. Wala nang kahatulan doon sa mga nanampalataya kay Kristo, nakipag-isa kay Kristo. Kasi bakit? Kasi yung hatol na yon, kinuha na ni Kristo sa krus. Kaya pag humarap tayo sa Diyos, lumalapit tayo sa Diyos, nakakalapit tayo ng may malinis na puso, nakakalapit tayo sa Kanya ng payapa, na hindi tayo natatakot, hindi tayo nahihiya. Yun yung buhay ng isang Kristiyano, lagi siyang palapit kay Lord. Lagi siyang patakbo kay Lord. Kasi kung hindi ganun yung buhay natin, kanino ka tatakbo, kanino ka lalapit? Yun din yung lagi kong sinasabi, kanino ka tatakbo, kanino ka lalapit? Kung hindi ka lumalapit kay Lord, sa iba ka lumalapit. Kung hindi ka tumatakbo kay Lord, sa iba ka tumatakbo. Kung hindi ka nagpapatulong kay Lord na ayusin yung buhay natin, hindi siya naaayos, lalo lang siya lumalala. Kasi kung titingnan po natin, even sa Bible, tuso rin ng kaaway. Diba? Ang trabaho ng kaaway, i-deceive tayo linlangin tayo Kumbaga, even kahit tayo mananampalataya, malilito rin tayo. Kaya di ba minsan napapansin nyo, bakit pag nagpe-pray tayo, ang laging prayer natin, nagpapalinis muna tayo kay Lord, humihingi tayo ng tawad. Kasi possible na before tayo tumayo, before tayo humarap kay Lord, may kasalanan tayo. Kaya dito in-encourage tayo ng Hebrews, pag inabasa niyo yung Hebreo, simple lang yung sinasabi, lumapit tayo sa Diyos nang walang alinlangan, walang pagdududa. Pag binasa niyo yung mga sumunod na passage nito, yung verse 23, verse 24, 25, simple lang doon sinabi, huwag kayong mag-alinlangan, huwag kayong mag-atubili. Tumakbo tayo sa harapan ng Diyos. Now, next point, sanctification. You were sanctified. Ito, malinaw to. Kasi kung titignan ninyo, yung sanctified, yung sanctification sa Tagalog, ang ibig sabihin niya, pinapaging banal. Sanctified, sanctification. Sabihin nyo nga, sanctification. Now, yung sanctification, related siya sa holiness. Yung holiness, yung pagiging holy, hindi natin basta-basta magagawa yun. Wala sa atin kahit ni isa perfect. Tandaan nyo yung sinabi ng Romans chapter 3 verse 23 yan. Pero kung meron mong perfect sa atin, sinasabi niya perfect siya, is either alin lang sa dalawa. Is either deceive siya, or pangalawa, prideful siya. Na hindi niya matanggap sa sarili niya na talagang hindi siya perfect, makasalanan siya. Pero dito malinaw sinasabi yung sanctification, process to. Ang ibig sabihin daw ng sanctification, it means to set apart. Sabihin niyo nga ulit, set apart. Di ba, naalala niyo yung meaning ng holiness? Yung meaning ng holiness sa Bible, tatlo yung meaning niya. Pure, malinis, walang kasalanan, at yung isa, set apart.
Ibig sabihin, hindi natatangi. Inilaan, ibinukod. Ibig sabihin, inilayo. Now, tayong mga mananampalataya, may kita natin, yung buhay natin, ganun din. Ano yung ginawa sa atin? Sinet apart tayo. Inilaan tayo, ibinukod tayo. Saan tayo inilaan, saan tayo ibinukod? Inilaan tayo para kay Lord. At inalis tayo sa mundo. Kaya may kita, di ba, kanina yung mga passage na binasa natin. Sabi, ito kayo dati. Sinusunod nyo yung takbo ng mundo. Kung ano yung ginagawa ng mundo, ito rin yun. Nagpailalim kayo sa prinsipe, sa hari ng mundo na to. Pero ngayon, nakakilala tayo kay Lord. Pumasok tayo dun sa tinatawag na process ng sanctification. Yung sanctification, pagpapaging banal. Ngayon, dito natin mas ma-check kung talaga bang tayo ay nananampalataya kay Lord. Dito natin makikita kung talaga bang banal tayo. Now actually, makikita natin sa 1 Corinthians chapter 1, sa chapter 1 verse 2, sinabi ni Paul, although marami silang problema, tingnan nyo, maraming problema ang Corinth, pero sinabi ni Paul, tinawag kayo ng Diyos bilang mga banal, tinawag kayo bilang mga, sa English, saints, pero sabi doon, tinawag kayo bilang mga alagad, bilang mga santo. O, tinanong mo yung katayo mo na yun, mukha bang santo yan? Mukha bang saint yan? Pero actually, ang Bible sinabi, lahat ng mga mananampalataya kay Kristo, ang tawag sa kanila mga banal, mga saints. Kaya although, kung titignan nyo, intro ni Paul pa lang doon, sinabi niya sa mga taga-Korinto, oo, may kasalanan kayo, may problema kayo, pero ang tawag niya pa rin, mga banal. Marami sa kanila, saints pa rin. Although namumuhay sila, may mga kasalanan pa rin. Now, pag tingnan natin yung 1 Corinthians chapter 1 verse 30, sabi rito, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakipag-isa ninyo kay Kristo Jesus, na Siyang ginawang karunungan natin, sa pamamagitan din Niya, tayo tinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Nakita nyo? Sabi dun sa bandang dulo, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Or sa English, He sanctifies. Ibig sabihin, ang unang gumagawa nun sa atin, Kristo, si Lord. Ang nagpapaging banal sa atin, kaya di ba, kaya ang process ni Lord, nililinis tayo. Pag nilinis siya tayo, tsaka tayo pupunta doon sa sanctification, tsaka niya tayo papaging banal. Now, yung sanctification, hindi ibig sabihin yan, malinis ka na. Ay, hindi sabihin. Ibig sabihin yan, banal ka na, talagang perfect ka na. Yung sanctification, process yan, unti-unti. Ang isang Kristiyano, hindi siya nawawalan ng kasalanan. Nagkakasala ka pa rin, sometimes babagsak ka pa rin sa kasalanan, pero dahil nanampalataya ka kay Lord, under ka ng sanctification, si Lord ang gumawa nun, unti-unti yun. Yung kasalanan mo nung una, di ko alam kung dito ka naging example to or sa Matimbo. Parang ganito, halimbawa may kinaiinisan ka. Halimbawa lang, pero hindi yan yung katabi mo na yan or nasa likod mo. May kinaiinisan ka. Bukas, inis ka pa rin dyan, possible. Kasi baka iniinis ka niyan or baka kinabibisitan ka niyan. Sa Martes, pwedeng inis ka pa rin dyan. Hanggang sa Miyerkules, hanggang sa susunod na linggo. Pero kung talagang kayo'y na kay Lord, mangungusap sa inyo si Lord. Ikaw-convict kayo through His Word, through prayer, or sa sarili niya mismo, convict kayo ni Lord. Bakit ba kinaiinisan mo yung tao na yan? Ano bang ginawa niyan sa'yo? Diba? Lord, kasi ganito talagang nakakainis siya Now, doon mag-i-start kung talaga nasa process tayo ng sanctification. Kung naiinis ka, kinonvict ka, irerepent mo. Hingin mo ng tawad kay Lord. Next week, possible, inis ka pa rin. Pero ito sabihin ko sa inyo, yung inis mo na yun, pwedeng unti yun. O unti na lang, hanggang lumilipas yung araw, unti-unti, napaprocess yung sarili natin. Napaprocess yung puso mo, napaprocess yung isip mo, na yung tao na to, na kinaiinisan mo, nawawala. Kaya later on, kahit anong inis na gawin niya sa'yo, hindi ka na niya mainis-inis. Either na lang kung talagang kung Kristiyano yon, pag-pray mo na lang, sabi mo, Lord, sana bagawin mo siya. Pero kung ganun yung attitude niya, pag-pray niyo pa rin. Pero kung hindi siya Christian yan, at naiinis at napatawad mo na siya, okay na yun. Pero ngayon, kung titignan natin, possible, sharean mo, pero habang nag-grow ka kay Lord, yung inis na yun, nawawala yun And darating yung point, sometimes, minsan, hindi na yung tao na yun. Maybe ibang tao na mas iinis pa talaga sa'yo. Pero, kung talagang tayo lumalakad kay Lord, ganito, mangungusap sa iyo yung Holy Spirit, mangungusap sa iyo yung Banal na Espiritu, bago pa lang dumating yung pangiinis or bago pa lang dumating yung problema na yun, yung kasalanan na yan, may may pagiging sensitive ka na sa Holy Spirit na
tong kasalanan na to, iiwasan ko na to, lalayuan ko na to. Kaya sabi ng 1 Corinthians, I think 10 ata to or 3, sabi doon, tapat ang Diyos na hindi kayo susubukin, higit sa inyong makakaya. Ngayon, kapag sinubo kayo, ngayon kapag dumaan yung temptation, yung tukso, yung kasalanan, pag dumating yun, sabi nun, gagawa ang Diyos ng escape route, ng daan. Kaya yung kasalanan na yun, may iwasan natin. Now, hindi lang yun applicable dun sa kasalanan na inis, galit, even sa mga immorality, sa mga sexual sins, even sa mga temptations, anumang temptations yan na dinadaanan natin, or struggle natin, or namumuhay tayo noon, possible na nilalabanan natin yan. Kaya yung sanctification, hindi lang siya basta set apart, kumbaga parang minsan, process to na para ka nakikipaglaban. Pero tandaan niyo po, lahat tayo na pinapaging banal, dumadaan doon at napagtatagumpayan natin yun. Walang kasalanan sa mundo na to na hindi kayang talunin ng mananampalataya. Tandaan niyo yun, walang kasalanan na hindi natin napagtagumpayan. Actually, even si Satan, pag binasa niyo yung Revelation, sabi doon, even yung si Satan na pagtagumpayan na natin. Romans 8, sabi doon, we are more than conquerors. Higit ka pa sa matagtatagumpay. Yung lahat ng problema ng mundo na to, struggle ng mundo na to, tribulations ng mundo na to, kaya mong pagtagumpayan. Now, bakit may mga Kristiyanong hindi makaalis? Bakit may mga Kristiyanong hindi struggle pa rin? 5 years na, 10 years na, 20 years na, yung problema mo noon, problema mo pa rin hanggang ngayon. Bakit may mga ganun? Kasi simple lang, baka matigas na yung puso mo or baka nung time na kinoconvict ka ni Lord, hindi ka nakikinig. Kasi si Lord yung gumagawa nun. Alam niyo ba, pag binasa niyo yung John chapter 17, actually, napaganda ng John chapter 17 Pero basahin ko na lang dito sa 19. Sabi ng John chapter 17 verse 19, ano sabi rito? At dahil sa kanila pinabanal ko ang aking sarili upang sila ay pabanalin sa katotohanan. Or sabi nila doon, sanctifies in truth. Alam niyo kung ano yung John chapter 17? Ito yung prayer ni Lord sa lahat ng kanyang alagad. Lahat nung, pag binasa niyo yun, sinimulan ni Lord yun, maging isa nawa tayo doon sa Diyos Ama. Nung binabasa ko siya, alam mo, na-amaze ako napakatamis ng prayer ni Lord para sa ating mga alagad niya, para sa ating mga mananampalataya. Hindi tinanggi ni Lord na yes, may kasalanan. Hindi inalis ni Lord na yes, may mga persecution. Hindi inalis ni Lord na yes, may mga problema. Pero pinag-pray na tayo ni Lord doon Sinabi niya, Lord, ingatan mo sila, pabanalin mo sila, di ba? Makasunod sila sa inyo, maging isa nawa tayo, katulad ni Kristo na iisa sa Ama. Kaya nung nakikita ko, sabi ko, napakasarap ng prayer ni Lord doon sa John chapter 17. Na kaya pala minsan, dumadaan ako ng mga problema, kasi prayer ni Lord yun Di ba, minsan dumadaan tayo ng mga isolation, gusto mo parang loner ka, na emo, may mga ganun pa ba nga? Hindi ko lang kung may mga ganun pa. Yung loner ka na mag-isa kayo na isolation. Pero yung mga time na yon, kaya pala marami kang problema, ang pinaka-reason nun, kung talagang alagad ka ni Kristo, pinag-pray ka ni Lord. And yung prayer ni Lord, sinasagot ng Diyos yun through circumstances, problema na pinagdadaanan natin. And even yung sanctification, na kapag dumadaan tayo sa mga kasalanan, sa mga temptations, process yun para paging banalin pa tayo or para mas linisin pa tayo, para mas ilaan natin yung sarili natin para sa Diyos. At isa pa yung set apart. Pag binalikan niyo yung Old Testament, lagi itong ginagawa ng mga Levita. Before yung araw ng pamamahinga, ang Sabat kasi that time ay Sabado. So Friday pa lang, piniprepare na nila yung sarili nila para sa Sabat. Sineset na nila yung sarili nila para sa gawain ni Lord. Marami na sa kanilang mga bawal. Now, hindi naman ibig sabihin, ngayon, pinalaya na tayo ni Lord dun sa mga batas ng Old Testament. Pero ibig sabihin ba nun, hindi ba natin tutularan yung principle na makukuha natin sa kanila? Halimbawa, ganitong simpleng bagay lang. Ano ginawa mo kagabi? Ano ginawa mo kaninang umaga? Or parang minsan tinitaken for granted na lang natin yung pag-attend natin sa church every Sunday. Na, okay, attend ako. Okay, pupunta ako. Actually, alam nyo, ano lang, siguro, tingnan mo yung katabi mo na yan. Sige, tingnan mo, saglit mo. Sabihin mo, thank you kasi nandito ka. Okay, kasi bakit? Kasi kahit umuulan, pumupuntaw Pero balik tayo dun sa topic natin kanina. Pero ano yung ginagawa natin? Anong ginawa mo kagabi? Anong ginawa natin kagabi? Piniprepare ba natin yung sarili natin before tayo pumunta sa araw ng bukas? Or Saturday night, busy ka pa rin, napupuyat ka pa rin, or busy ka pa rin. Alam mo, isa sa mga natutunan ko,
habang lumalago kay Lord, yung Saturday, ang prayer ko, Lord, yung Saturday ko, sa'yo na. Yung buong Saturday na yan, gusto ko ilaan na sa'yo. Gusto ko, although gusto ko yun, pero hindi ko alam kung gusto ni Lord. Pero I think yun din naman yung will ni Lord, na, Lord, itong buong araw na to, sa'yo ko na to ilalaan. Hanggang gabi. Kaya minsan pag may mga lakad or may mga ganap, minsan iniiwasan ko na lang din eh. Kung mga gabi na, mapupuyat naman or gabing-gabi na, hindi naman siya ganun. Kasi sineset ko yung priority, personally, sineset ko yung priority ko. Nung pupuntahan ko ba na to, importante, mahalaga, kailangan ba, emergency ba? Kasi kung hindi, una, bakit ko kailangan puyatin yung sarili ko? Alam niyo kung bakit minsan hirap natin makuha yung Word of God? Halimbawa, nagde-devotion ka, nagbabasa ka. Alam ko na-try na to ng iba. Pag inaanto ka, may nare-retain sa isip mo. Wala ano. Di ba kahit nag-aaral ka, kahit anong basa mo, pagpuyat ka, pagpagod yung isip mo, wala hindi mo ma-gets, para kang lutang, parang hindi mo ma-absorb. And ganun din, kapag Sunday, at di natin napuyat tayo, kinagabihan, ano man yung pinagkaabalahan natin, Sunday, hirap tayong i-absorb, ano man yung sinasabi natin, ano man yung naririnig natin. Nahihirapan tayo na matutunan yun. Now, hindi naman to parang hinatulad ko kayo, okay yung malungkot. Pero sinasabi ko lang sa inyo na sana kung talagang kumikilos sa atin si Lord, ituwid natin yung mga sarili natin, correct natin yung mga sarili natin sa mga gantong bagay. Kasi mahirap na pagdating ng Sunday, yun nga, minsan possible late o kaya inaantok, o kaya nakakatulog. Kasi bakit? Kasi hindi. Kasi alam nyo ako, nangihinayang ako kapag may nagpipreach or may nakikinig kayo ng Word of God na hindi natin na-absorb, hindi natin na-apply, hindi natin nananamnam. Kasi nakakapanghinayang eh. Nakakalungkot. Ito yung way ni Lord, ito yung chance ni Lord, ito yung way ni Lord para kausapin ka. Pero tayo, hindi tayo makausap ni Lord kasi tayo mismo, marami tayong reason para hindi niya tayo makausap. And sana nawa, wag ganun, either na emergency. Pero ngayon, may kita na kasi natin, yung mga Levita nung time ng Old Testament, talagang pinaprepare nila. Saturday pa lang, lahat naka-ready na. Diba? Sino sa inyo rito naka-ready na yung damit pag Saturday pa lang? Para sa Sunday, pagagising mo, ligo, tapos damit na agad, tapos punta na agad ng church. Kasi yung mga ganong bagay, may kita natin, talaga bang sumusunod tayo kay Lord? Now, it may sound dogmatic, it may sound legalistic, pero dun kasi natin makikita sa actions natin kung talaga bang may pagbibigay tayo ng importance kay Lord or sa mga gawain niya. Especially yung time. Kung talaga bang binibigyan natin ng kahalagahan si Lord. Although ngayon, umuulan kasi, possible yun, traffic, late, gano'n. Okay lang yun, walang problema doon. Pero tingnan natin, ano yung habit natin every Sunday? Ano yung habit mo every day? Every Saturday? Diba? Kaya minsan ganito pa eh. Takot tayong malate sa work. Pero hindi tayo takot malate sa church. Kasi sa work, bakit daw? Kasi sa work may kaltas. Diba? Per hour, per minute, binabawasan ka. Pero sa church, okay lang, hindi naman tayo kinakaltas. Isip ko, paano kaya kung may Bible verse na gano'n, ano? Bawat late mo, may kaltas yung reward mo sa langit. Pero, pasalamat na lang tayo, mayaman sa grasya at sa habag si Lord. Kasi kung hindi, hindi ko lang alam. At pasalamat din tayo kasi dahil kay Kristo, pinalaya na tayo. Ngayon, yung sanctification, meaning, it is set apart. Yung part na yon hindi lang kay Lord. Ginawa ni Lord yung part niya. Ngayon, kailangan naman natin gawin kung ano yung part natin doon. Ang part natin doon, basahin yung Bible, pag-pray, i-apply. Yun yung part natin doon kasi kung hindi tayo susunod sa sinasabi ni Lord, hindi tayo dadaan sa process na to. And possible, kahit ilang years tayong umattend dito, kahit ilang years ka magpagamit kay Lord, kahit ilang years ka, yung hindi natin madadaya at hindi natin madadaya, yung character and attitude, yung problema natin sa puso't isipan. Pero kung talagang sinuko na natin kay Lord to, nagpapaprocess tayo, una kay Lord, madali nating ma-overcome lahat ng mga bagay na to. And pinakahuli, last point, you were justified. So balikan lang natin yung passage natin sa 1 Corinto chapter 6 verse 11. Sabi rito, ganyan ang ilan sa inyo, subalit una nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan, kayo'y pinabanal o ginawang banal ng Diyos, at huli,
pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos. Now, ayon sa mga theologians, meron daw three triangle. Triangle of salvation. Ang tawag nila dito, justification, sanctification, tsaka glorification. Yung justification, nabanggit ko na to last time, pero ulitin ko ulit. Ang justification, ibig sabihin nun, legal declaration na ako, ikaw, tayong lahat na nampalataya kay Kristo ay ligtas na at sa harapan ng Diyos, hindi na tayo guilty. Yun yung simple explanation niya. Pag humarap tayo sa Diyos, humarap tayo sa hukuman ng Diyos, yung kasalanan natin, lahat yon nilinis na, pinawi na. Ibig sabihin yon, wala na tayong hatol para sa atin. And yun yung justification. Pagdating sa sanctification, yun yung binabanggit ko kanina na process. Yung glorification, mangyayari siya pagbalik ni Lord sa rapture. Yun yung sinabi ng Corinthians 15, I think, na yung katawan natin, i-glorified. Aalisin tayo dyan sa katawang makalupa at papalitan siya ng katawang panlangit. So I think na kung yung iba sa inyo, next time natin explain to, pero nasabi sa lesson yun ng rapture, nababaguhin yung ating katawan, i-glorify tayo. Kasi hindi pwedeng makapasok sa langit yung laman at dugo. Kaya kailangan ng gagawin ng Diyos, tayong mga nabubuhay pa, or mga nauna sa atin, babaguhin yung ating mga katawan upang maging glorified para makasama tayo ng Diyos. Now, ang focus natin ngayon, justification. Now, ito yung gusto kong i-emphasize sa inyo. Minsan, hindi ko maintindihan kung bakit may mga Christians may mga Christians na pag tinanong mo about salvation, hindi nila alam. Dapat tinanong mo, ligtas ka na ba? Hindi nila alam. Although I think naman, na-share sa kanila yung salvation, hindi pa rin nila sure kung ligtas ba sila. Pangalawa, may mga Christians din na kahit pareto, both sa mga at sa mga bago. Pangalawa, may mga Christian naman na pag ang topic salvation, hindi ko alam kung bakit bagot na bagot. Alam nyo ba na ang salvation, ang justification, yung pagpapawalang sala sa atin ng Diyos, is yung very basic foundation ng faith natin? Nagigets nyo ba yun? Na yun yung pinaka-foundation. Kapag hindi mo alam na ligtas ka, pag hindi mo alam na nampalataya ka kay Lord, pag hindi mo naintindihan yun, doon nagkakaroon minsan ng problema sa sarili natin na hindi natin maintindihan kung ligtas ba ako o hindi eh. Kaya minsan may mga Kristiyano na akala natin, kasi pag tingnan nyo, malinaw yung Bible eh. Katulad ng passage natin, nilinis ka, pinabanal ka, pinawalang sala ka. Ibig sabihin, wala ka ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero minsan, may mga pagkakasala pa rin tayo na magagawa. Ang tanong doon, sinusuko ba natin kay Lord? Nire-repent ba natin kay Lord? Kaya nga alam niyo yung justification, yung salvation, it is the very sweet message ng Bible para sa atin. Kasi bakit? Kasi doon mo makikita kung paano ginawa, pinawalang sala at pinaging matuwid ng Diyos sa isang tao sa kanyang harapan na makasalanan, na hindi perfect, nakarapat dapat sa galit at puot niya, pero kinahabagan niya. Alam niyo ba yung kantang Amazing Grace? Alam niyo yun, di ba? Minsan kinakanta natin yun. O yung sa chorus ng Broken Vessel. Sabi yun, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Actually, sa ibang version, yung mga bago, broken lang nilalagay nila doon eh. A wretch like me, I once was lost, but now I am found. Kaya minsan hindi ko maintindihan, bakit ganun? Bakit yung pinakamahalagang bagay na kailangan nating maintindihan bilang mga mananampalataya, hindi talaga natin magets. Kaya mahalaga, chinecheck natin na sa akin ba yung Holy Spirit? Na kay Lord na ba ako? Katulad ng binabanggit ni Pastor last week, paano natin masasure na banal tayo? Kung yung kabanalan hindi na natin malakaran, baka yung salvation hindi talaga natin naiintindihan. Kasi pag binasa niyo yung Romans chapter 8 verse 30, ano sabi doon? Simple lang eh. Ang mga pinili niya noon pang-una ay kanyang tinawag at ang kanyang mga tinawag ay pinawalang sala or sa English, justified. At ang kanyang mga pinawalang sala ay binahagi na niya ng kanyang kaluwalhatian, glorified. Kung baga makikita natin na simple lang yung sinasabi ng Diyos eh. Yung justification, yung pagpapawalang sala sa atin ng Diyos, ito yung pinaka-very basic. Actually, sabi pa ng Corinthians, chapter 10 ba, yung ano natin ng Project Palakasan, chapter 10 ba yung sa Corinthians, yung i-check natin kung ano ba yung foundation natin bilang mga tagapagtayo ng bahay, chapter 1, sorry. Bilang yung mga tagapagtayo ng bahay, di na sila pwedeng maglagay pa ng pundasyon doon sa nailagay na. Sino yung pundasyon na yun? Si Kristo. Sabi doon, hindi mahalaga yung nagtanim, hindi mahalaga yung nagdidilig, ang mahalaga yung nagpapatubo. Sino yon? Ang Diyos. Kasi kung naintindihan natin talaga yung salvation, yung kaligtasan,
Mabilis nating maintindihan yung process na ginawa sa atin ni Lord. Parang ganito, naalala ko nung high school ako, sino magsasabi dito, madali ang math? Ayan, sige, parang medyo interesting. Sino magsasabi madali ang math? Walang tataas na kamay. Parang hirap na hirap. Diba? Pero sabi ng teacher ko nung high school, sabi niya ng teacher ko nung high school, sabi niya, yung math ng high school, very basic. Sabi niya, anong basic doon? Trigonometry? Geometry? Anong basic doon? Hindi nga namin maintindihan yan eh. Sabi niya, mas mahirap daw yung math nung college. Pero ito yung simple niya. Sabi niya, simple lang yung math kung maintindihan mo yung math nung first year. Nagigets niyo? Simple lang daw yung math kung maintindihan mo yung math ng first year. Kasi yung math ng first year, yun din yung aaralin nyo ng second year. Yun yung algebra, yung may mga algebraic expression, yung may hinahanap mo sa x na hindi mo malaman kung nasaan. Tapos, pag naintindihan mo yon, yung geometry, magiging madali lang. Pagdating sa trigo, yung math na yon, yung geometry, yan ito pinagdaan mo, pinagsama-sama lang yung sa fourth year. Ganun yung sabi, nung sinabi ng teacher ko yun, yung ibang mga klase nagalit. Sabi, anong madali lang yung math? Pakahirap pa yan. Imagine mo, isang taon, buong high school ka, naghahanap ka ng X, di mo malaman kung nasaan. Biro lang. Pero kasi kung titignan nyo, ganun din yung faith natin eh. Kung hindi natin naintindihan yung pinaka very basic foundation na meron tayo, hindi natin maintindihan yung mga kasunod nun. Hindi rin tayo makakapag-grow, hindi rin tayo papalago. Kasi hindi natin naintindihan yung pinakasimula. Hindi natin naintindihan yung bakit ka ba naligtas? Sino ba yung nagligtas sa inyo? Alam niyo, bigyan ko kayo ng mga topic about sa salvation, justification, sanctification, glorification, imputation, yung mga theological terms na yan. Pag inaral nyo, hindi kayo maboboard. Maboboard lang kayo sa term. Pero pag inaral nyo, ito pala yung ginawa ni Kristo para sa akin. Ito pala yung reason bakit niya ito ginawa. Ito pala kasi yung ginawa ni Kristo, in simple term, ang sabi ng Bible dyan, it is the greatest plan of God from Old Testament hanggang sa panahon natin ngayon. Imagine mo, pinlano ng Diyos mula Old Testament, mula nung ginawa niya yung creation, nakaplano na sa Diyos kung ano yung gagawin niya. Kaya yung salvation, yung kaligtasan, yung pagliligtas si Lord, hindi siya basta lang nakabisado mo yung John 3:16, Roma 6:23, okay na ako. Pero mahalaga yun, kabisado nyo, natatandaan nyo. Pero mahalaga doon, maintindihan pa natin. Ano pa, mga topic, Christology, Lordship ni Lord. Diba yung mga ganung bagay, hindi natin naiintindihan eh. Kasi bakit? Kasi baka yung basic pa lang, hindi natin maintindihan. Kaya nga pagka tayo nakakilala kay Lord, alam nyo kung ano yung isa sa pinakaunang desire na nilalagay niya sa puso natin, yung mas makilala pa natin siya. Naalala niyo yun, nung mga bago tayong mananampalataya, gusto nating umaattend lagi, gusto nating active sa lahat ng Bible study. Minsan kahit yung Bible study niyo, once a week lang, sabihin mo yung leader mo, kailan ba yung Bible study natin? Gusto ko yung Bible study natin every other day, araw-araw eh. Pero alam niyo, simple lang eh. Kung tinanggap natin si Lord, may Holy Spirit na tayo. At pag binasa natin yung Bible, si Lord yung tutulong sa atin para maintindihan yung Bible. Now, meron kayong mga ate at kuya dyan, pwede nyo kaming lapitan, pwede nyo kaming tanungin kung yung mga tanong kayo about mga doctrinal, theological, willing kaming sagutan, willing kaming upuan. Gusto nyo, mag-upuan tayo rito, marami akong libro doon. Buklatin natin lahat yun. Pero kasi, sana, dito pa lang, naiintindihan natin yung sarili. Kasi may hirapan tayong i-check yung sarili natin. Kung dito pa, isang ano na lang. Baka marami pa ako example. Isa pang example ko ganito. Sabi nung minsan napuntahan namin na seminar ng about sa counseling, sa psychological. Sabi nung nagtuturo doon, pagka alam mo daw na may pain ka, or about pain kasi tutukoy niya, sabi niya, about may pain ka, napakahalaga sa atin na ina-assess natin kung ano yung emotions natin. Halimbawa, lumalungkot ka, galit ka, or nagdaramdam ka, mahalaga na na-acknowledge mo or na-identify mo yung pain mo. Kasi kung hindi mo na-identify yung pain mo, hindi mo malalaman kung ano yung problema mo. Kaya di ba may mga philosophical law, may mga pangalan law. Sabi doon, kung yung problema mo, na isulat mo, na-identify mo, 50% ng problema mo, solve na. Kasi bakit? Kasi alam mo yung problema mo eh. Ngayon, ano yung next sa gagawin mo? Sosolusyonan mo yung problema mo. Ganon din, kung alam natin kung ano yung nasa loob natin, alam natin kung ano yung problema natin, alam natin kung ano yung kasalanan natin, ito yung isa-surrender natin kay Lord, ito yung ibibigay natin sa Kanya. Yes, lahat ng kasalanan nilinis na, ulitin ko, lahat ng kasalanan pinalaya na, tinubusan ni Kristo, pero may mga
character, attitude, may mga sin pa rin tayo na minsan, madalas, mumultuhin ka pa rin, babalikan ka pa rin, pero kung talagang naka-kay Lord na tayo, kung talagang sinusuko natin kay Lord, madali natin mapagtatagumpayan yun. Sabihin mo sa katabi mo, walang kasalanan, walang pag-aalipin ni Satan, wala kapangyarihan ni Satan na kaya pang umalipin sa'yo. Sabihin mo, malinis ka na, pinatawad ka na, pinabaging banal ka na. And walang bagay na hindi natin kayang pagtagumpayan dahil kay Kristo. Now, may papakita lang ako sa inyo picture. Paki-next mo. Yan. Nakita niyo yan? Yung una, meme kasi yan eh. Yung una, bakit siya malungkot? Diba? Kasi kung titignan natin, simple lang yung buhay natin eh. Nung wala tayo kay Lord, malungkot yung buhay natin. Puro problema, di mo malaman kung bakit. Ayan, ito na yung buhay. Sana ganito yung buhay natin, di ba? Nakatingin tayo dun sa bright side. Nakasmile. Tama tayo, nakasmile ba yan? Nakasibangot yan. O, pagpunta kayo na rito, ay nakasibangot yan. Di mo alam, purong puno ng problema. Pero sana, sa susunod, or kung ano yung pangusap niyo ni Lord, kung kinakausap ko ni Lord ngayon, ma-apply natin. Sana wag nating makalimutan. Or kung makalimutan naman natin, ipaalala sa atin ng Holy Spirit. And dito na ako magtatapos sa 3 points na to, sa pinakahuli. Sabi mo sa katabi mo, matapos na, gumising ka na. And next po. Sabi ni Dr. Harold Wilmington, in the past, Christ the prophet saved us from the penalty of sin through justification. Kaya napakahalaga ng salvation, napakahalaga ng justification. Yung penalty of sin, tinubos na tayo ni Kristo doon. Kaya na, inuulit ko pa, sinasabi ko sa inyo, lahat ng kasalanan natin sa harapan ng Diyos, tinubos na. Lahat yon wala na. Now, next po, sabi nito, in the present, sa panahon natin ngayon, habang nabubuhay ka, Christ the priest save us from the power of sin through sanctification. Iniligtas tayo ng Diyos dun sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya hindi natin kayang labanan yung kasalanan. Kaya natin labanan yung kasalanan. By the way, bago ako matapos doon, tandaan niyo po, kaya natin i-resist yung kasalanan. Pero may isang sin na hindi natin pwedeng i-resist. Alam niyo kung ano yun? Tanong sa akin, ano? Sexual immorality. Immorality. Pag binasa niyo yung 1 Thessalonians, ang sinabi ng Bible doon, hindi resist, flee, takbuhan, iwasan. Hindi kayang labanan ng isang mananampalataya yung sexual immorality. Kaya maraming mananampalataya na nahuhuli sa sexual sins. Kahit Kristiyano na, possible pa rin malaglag. Kahit leaders na, even kahit mga pastor, di namin inaalis yung mga sarili namin doon kasi possible mahuli tayo sa ganung kasalanan. Kaya malinaw na sinasabi ng Bible, flee. Pero sabi rito, in the present, si Kristo bilang punong pari natin na nasa langit, yung kapangyarihan ng kasalanan, wala na sa atin. Kaya yung katabi mo na yan, hindi na yan parang lulugo-lugo na, natalo na naman ako ni Satan ngayong araw, natalo na naman niya ako ngayong umaga. Hindi ka natalo ni Satan. Baka ikaw lang hinayaan mo, talunin ka ni Satan. Kasi mananagumpay na tayo. Or pwede sabihin, natalo na naman ako ng kasalanan ko, natalo na naman ako ng katamaran. Hindi ka natalo ng katamaran. Hinayaan mo lang talunin ka. Kasi bakit? Kasi si Kristo ang nagliligtas sa atin. And pinakahuli, sabi rito, in the future, sinasabi ko kanina, Christ the King save us from the very presence of sin through glorification. And ito yung pagbumalik si Lord, pag binago na tayo, lahat yung pagkatao natin binabago na. Bukod sa wala na kasalanan, wala na kapangyarihan yung kasalanan sa atin, wala na yung presence ng sin. Ibig sabihin, hindi na tayo magkakasala kahit kailanman. Kasi bakit? Kasi nasa presensya na tayo ng Diyos. So tayo pong lahat ay tumayo. And I pray, nawa, may natutunan po kayo or may mababaon po kayo sa araw na to. Kahit umuulan na. Wag po sana paglabas nyo, sabihin nyo, tinangay na ng agos ng ulan or inulan na yung mga natutunan ko parang patak-patak na nalalaglag Nawawag po sana ng ganon. Pero I pray na hindi lang natin natutunan, ipamuhay natin. Na tayo malinis na. Kasi sabi mo sa tabi mo, malinis ka na, pinabanal ka na, pinawalang sala ka na. Amen? Amen? So tara po, tayo po yumukot manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga na to. Salamat sa araw na to, Panginoon. At patuloy, Lord, kami nagpupulit ng papasalamat sa mga salita niyo po na narinig po namin. At dalangin po namin, O Diyos, na Lord, totally, talagang rumema to sa puso't isipan ng bawat isa. Talagang ma-apply namin to, Panginoon. Yes, Lord, hindi pa po kami, hanggang ngayon, nandito pa rin po kami sa mundo. And napakarami po namin temptations.
na pinagdadaanan. Pag-alis namin, Lord, ng church na to, pwede kaming matempt into depression, anxiety. Pwede kaming matempt, Panginoon, sa sin, Panginoon, na pinag-i-strugglean namin. Pwede rin kaming matempt, Panginoon, sa mga bagay na umalipin din sa amin noon, Panginoon. Pero Lord, katulad ng sinabi niyo, kami po inyong pinawalang sala na naging matuwid na kami, Panginoon, sa inyong harapan. At Lord, itong mga kasalanan na to ay inalis niyo na po, nilinis niyo na po, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na ang bawat isa sa amin, matagal man, datihan man, or baguhan man, Panginoon, makalakad kami, Panginoon, dun sa sanctification na kung ano yung buhay namin noon, Panginoon, ay matalikuran na namin at yung buhay namin kay Kristo ngayon ay malakaran namin, Panginoon. And ito yung buhay na patuloy na paglapit sa iyo, pagsuko sa inyo, Panginoon, pagsasanctify, Lord, yung pagsaset apart namin, O Diyos, sa mga bagay na umaalipin sa amin, sa mga struggle, Panginoon, na hirap kaming mapagtagumpayan. Hindi lang, Lord, hindi lang sa mga external na mga nangyari, sa mga kinainisan, kinagagalitan namin. Even, Lord, sa mga indwelling sin na nasa puso pa po namin, sa mga galit, puot, mga kasakiman, mga masasamang pagnanasa, Panginoon. Lord, dalangin ko, Lord, na lahat ng kasalanan na to, ang lahat ng struggle namin, Panginoon, lahat ng mga kasalanan, kahinaan namin, O Diyos, ay sa inyo po namin sinusuko, Panginoon. Sa inyo po namin ito ibinibigay, Lord. Indalangin ko, Diyos, sa bawat isa na nangangailangan ng comfort, nangangailangan ng healing, spiritual, physical, emotional, even mental, Panginoon. Lord, dalangin ko, Lord, na ikaw po yung yumakap, mag-comfort sa bawat isa. Lord, dalangin ko, Lord, na maranasan namin yung inyong presensya, yung pangungusap niyo po, maranasan namin, Panginoon, yung pagkilos niyo, O Diyos, sa buhay namin, sa puso't isipan ng bawat isa. At dalangin namin, Lord, na kami po ay nalinis na. At talagang, Lord, makita namin, maranasan namin sa buhay namin, O Diyos, na lahat ng mga salita na naririnig namin ay maranasan namin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa ginawa niyo po sa krus. Sapagkat alam namin, Lord, sa pagliligtas sa ginawa niyo, O Diyos, tinubos niyo po yung bawat isa sa amin. Pinawalang sala at pinaging banal. Yun lamang po, Lord, turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami, Lord, na makasunod sa inyong kalooban, makasunod, Panginoon, sa pinalalakaran niyo po sa amin, Panginoon, sa buhay na to. And Lord, salamat, Panginoon, sa bawat isa na narito. Even, Lord, sa mga makikinig nito, Panginoon, dalangin ko, Lord, na pagpalain niyo po ang bawat isa. Dalangin po namin, Lord, sa paghihiwa-hiwalay po namin, sa pag-uwi sa amin sa bawat tahanan namin, O Diyos. Ingatan niyo po kami, O Diyos. Lukuban niyo ng inyong banal na dugot, inyong banal na spirito, ang bawat dadaanan namin. At sa anuman pong mga aksidente, anuman pong mga kaguluhan, Panginoon, ilayo niyo po ang inyong mga anak. And dalangin ko po, O Diyos, na i-bless niyo po, Lord, even yung mga tahanan namin na aming iniwanan. Dalangin po namin, O Diyos, yung kaligtasan ng bawat pamilya. And Lord, ganoon din po, Lord, dalangin po namin, Panginoon, sa mga hindi po namin nakasama ngayong araw na to, O Diyos. Nasaan man po sila, O Diyos, dalangin ko, Lord, na ingatan niyo po sila, proteksyonan at pagpalain, O Panginoon, sa araw na to. Lord, maraming salamat at patuloy kami nagpupurit at papasalamat po sa umaga na to. Sa iyo po namin ibinabalikan lahat po ng kaluwalhatian at karangalan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.